Proverbs 2, verses 3 to 5. Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. Para po sa preaching natin, ang mga verses po na ito ay nagno-notes that all wisdom ay nanggagaling o regalo lamang na matatanggap mula sa ating Diyos. Pero, hindi natin to basta lang marireceive, but we should also need na maging masigasig sa paghahanap ng wisdom na nanggagaling lamang sa Panginoon. Ganun din, kung paano ang bawat isa, ang bawat tao nagtatrabaho, ganun din ang isang Kristiyano na kung ang tao nagtatrabaho upang maghanap or magtrabaho para magkapera, yumaman, ganun din ang isang Kristiyano na dapat we should be mas lalo tayong magsaliksik ng kagustuhan ng Panginoon. We ask for wisdom, and ganun din ay patuloy din tayong saliksikin natin ng katotohanan sa salita ng Panginoon. At ganun din, sa panahon natin ngayon, ang dami nang pwedeng i-pursue. Pwedeng pera, pwedeng status, or even pleasure na makukuha natin sa mundo. And itong mga bagay na to ay hindi lang din to sinisik ng mga tao sa mundo. Minsan ay yung mga Kristiyano ay nag-fall din sa mga bagay nito, and ito yung naglilid sa kasalanan. Pero, dapat tayong mga Kristiyano, kung ano dapat ba yung dinedesire natin, ay ang ating true treasure. Ano ba yung true treasure natin? Ang true treasure natin is yung kilalanin ng Panginoong Diyos na buhay. So, meron po tayong 3 points para po sa ating preaching sa gabing ito. First po, ay cry out for wisdom. Pangalawa, seek as for hidden treasure. And lastly, the reward, understanding and knowing God. Para po sa ating unang verse, sabi dyan, yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding. Sabi dyan, sa ating verse 3, ay makita natin na we can symbolize it as cry out for wisdom. When we say we are crying after knowledge, literal ba na papakita natin na iiyak tayo? O papakita natin sa ibang tao na umiiyak tayo kasi sinasabi natin we're crying for knowledge. Pero, hindi po ganun yun mga kapatid. The true form of crying after knowledge is we show passion sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, not by compliance only. Na we are required na magbasa ng salita ng Panginoon, but masalo nating kasaliksikin yung Panginoon because we desire to know Him more. At ganoon din ay hindi lamang sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ay dapat din kasama ng pag-aaral ng salita ng Panginoon ay yung pananalangin. Yung prayer and yung pag-aaral ng salita ng Panginoon ay magkasama. Kaya hindi natin siya pwede paghiwalayin. At ganoon din, sabi na sa isang commentary ni Matthew Henry, nagbigay siya ng example na dapat daw na we Christians should pray for more wisdom na para isang pulubi na humihingi ng limos. So, alam ko naman, ang bawat isa, alam kung paano humingi ang isang pulubi. May iba pa nga na makita natin na di natin bigyan, nagagalit. Kasi, tas yung iba, nagre-request pa kung magkano yung ibibigay. Pero,
tayo bilang isang mga Kristiyano, hindi dapat maging ganun yung attitude natin na when we seek ng wisdom na galing sa Panginoon, dapat lalo na pag nag-aaral tayo ng salita niya, we should humbly na humihingi ng wisdom sa Kanya. Hindi natin magets yung tinuturo ng Panginoon sa salita niya, ay aayawan na natin. Pero dapat yun yung mas mag-drive sa atin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, na turuan tayo na maging patient pagdating sa pag-aaral. And hindi dapat tayong maging katulad nung kanina example ng mga pulubi na nagagalit kung pag hindi natin sila bigyan. Dapat mas lalo pa tayong mag-humble na manghingi ng wisdom sa pag-aaral ng kanyang salita. At ganun din, meron tayong makitang biblical example po sa Bible, sa 1 Kings 3:9, yung kay Solomon po. Pwede po nating sumabay sa pagbukas ng ating mga Bibles sa 1 Kings 3:9. Sabi po doon, 1 Kings 3:9, "Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad, for who is able to judge this thy so great people?" Si Solomon po, hindi niya nakikita yung sarili niya na maililid niya yung nation ng Israel na katulad ng father niya na si David. Pero makita po natin sa kanya na ang hiningi niya sa Panginoon ay wisdom, ay knowledge or understanding. Pero ang pinagkaloob sa kanya ng Panginoon is wisdom and honor. Kasi makita po natin dito yung kung yung kahambulan ni Solomon pagdating sa kanyang binigay na task sa kanya ng Panginoon to lead the nation of Israel. And makita po natin na yung desire niya is hindi magkaroon ng great nations, but we know that the nation of Israel is already great. Pero makita natin na nandun pa rin yung pag-ask ni Solomon ng wisdom and understanding. Kasi dapat, ganoon din tayong mga Kristiyano. Especially tayong yung mga brethren natin na nagli-lead, not just sa mga trabaho, sa mga business, sa school, dapat ganoon din tayo. We seek wisdom on how to lead yung mga taong sinusupervise natin. Dapat mas lalo natin silang mailapit may palapit sila sa Panginoon, pero hindi tayo magbe-base kung saan tayo, kung ano yung sa tingin nating tama. Dapat lang lagi nating unang titignan kung ito ba'y tama sa harap ng Panginoon, at yun ang magdadala sa kanila na mapalapit natin sila sa Panginoon. Ganon din, kaya tayong mga Kristiyano, we need to pray daily to inquire sa Panginoon regarding sa direction ng ating mga decision. Unang-una, about sa ating career, na yung mga pinagpipray ba natin sa ating mga trabaho is patuloy bang inline pa ba sa kagustuhan ng Panginoon? Kasi alam din natin, most of our brethren are struggling din sa schedule. Are we desiring ba na magkaroon tayo ng schedule na yung mabibigyan natin ng oras yung Panginoon, especially sa gawain niya sa araw ng araw ng Miyerkules at araw ng Linggo. At ganoon din sa mga financial needs din natin, are we still inquiring kung ano ba yung kalooban ng Panginoon sa ating mga pangailangan pang pinansyal? Or are we doing kung ano yung tingin natin na tama, kung ano yung bilhin lang natin, kung ano yung gusto natin? O di ba natin pinagpipray yung mga bagay na kung ano ba yung kailangan lang talaga natin? And lastly,
makita natin sa nowadays na makita natin ng lahat ng sagot ay nasa Google na or pwede natin ni AI. Pero ang katotohanan niyan, ang salita ng Panginoon or ang kanyang will ay hindi natin makikita sa bawat online platforms na pwede natin pag-searchan, na pwede natin i-ask na kung ano ba yung kagustuhan ng Panginoon through Google or any AI platforms. Pero dapat masalo tayong mag-aral ng salita ng Panginoon kasi ito yung kakausap sa atin. Ito yung mag-guide sa atin kung ano yung lalakaran natin, kung ito yung magdadirect ng paths natin. That's why we need to rely more sa salita ng Panginoon and wag sa mga bagay na nasa online. Di naman sa dinidiscourage that, pero they can be a guideline, pero not entirely na doon tayo magre-rely. Now, punta naman po tayo sa ating second point. Seek as for hidden treasure. Sabi dyan sa verse 4, if thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasures. For the verse 4 naman po, we can see, seek as for hidden treasure. Most people, they are risking their lives digging for silver and gold. Since alam naman po natin kung gaano ka-precious ang silver and gold, especially ang gold, na mataas po ang value niya ngayon. Pero, those who would gain wisdom must be willing to take pains and deny themselves. Maintulid din natin ito sa isang Kristiyano na seeking for wisdom. And tinitreat ng isang Kristiyano na ang pag-seek ng wisdom ay paghahanap ng isang silver or gold. Na who will dig deeper just to get that precious treasure, and also ready to take challenges ahead on that search, seeking God's word is also obeying what is in the word of God. Ang Kristiyano na nagsisik ng wisdom ay nakikita rin na yung challenge sa pagsisik ng wisdom na yon ay ito rin yung magdodraw sa kanya ng pag-o-obey kung ano yung nasa salita ng Panginoon. And ganoon din po, meron tayong isa pa ding biblical example sa Acts 17:11 na makita po natin na ang mga Bereans na though na hindi sila nakakapag-lead ng isang church, pero makita natin yung continuous na kanilang pag-aaral ng salita ng Panginoon kasi they also want to know deeper yung katotohanan sa salita ng Panginoon. And while we study the Word of God, ay sana makita natin na ang pagsisik ng wisdom sa Panginoon ay parang isang treasure hunting or isang adventure na maglalaan tayo ng oras. Kasi when we say we're going for treasure hunting, nakaset yung isip natin na maghahanap kami ng gantong bagay. And meaning, pag gano'n ang mindset natin, we're giving time. At gano'n din sa pag-aral ng salita ng Panginoon or pagsisik ng wisdom niya through His Word, ay maglalaan tayo ng oras na seliksikin yung kagustuhan ng Panginoon. And alam naman natin na busy ang bawat isa. Pero dapat bilang isang Kristiyano, tayo ay may oras na magganap or magbigay ng time to seek God. At ganoon din ay sa pananalangin. And punta po tayo sa ating next point
is the reward, understanding and knowing God. Sabi dyan po sa verse 5, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Now, as we cry for wisdom and seek the word of God like a treasure, now the reward is understanding and knowing God more. Ang goal po natin bilang isang Kristiyano sa pagsasaliksik ay hindi lamang makilala ang ating Panginoon ng pangibabaw lamang, pero ang goal dapat natin ay mas kilalanin siya at mag-draw ito ng pagkatakot sa Kanya. At ganoon din ay magkaroon tayo ng deeper relationship na meron kasama ang Panginoon. The more we know God, the more we will revere and love Him. We will have the deep respect sa Diyos by abiding sa kagustuhan niya. And also, it will draw us more on loving Him. Since we are seeking sa wisdom ng Panginoon, masalo tayong dadalhin ito sa pagkakaroon ng reverence sa Kanya. At ganoon din na mas mamahalin natin siya. Mamahalin ba natin siya na sasabihin ba natin na mahal natin siya through our words lamang, lalabas sa ating mga bibig? Hindi. Pero, mamahalin natin yung Panginoon through sa pagmamahal natin sa salita niya, na we're obeying sa Kanyang commandments, na we're following sa Kanyang mga kagustuhan. Doon natin may papakita na talagang mahal natin ng Diyos by obeying yung mga bagay na yon, ang Kanyang mga commandment. And ganoon din, pwede nating may illustrate din ang buhay ng isang Kristiyano na isang gold miner na naghahanap ng isang ginto. Na siyempre, bilang isang gold miner, you need to dig deeper. Kasi pag isang miner, makita natin kung sa ibabaw ka lang maghahanap ng gold, for sure, wala kang mahanap. Kasi usually, kung makapag-explain ako, kala mo miner ako eh. Pero based sa research ko, ang gold talaga, mahirap siyang hanapin. Kasi makikita natin siya sa, usually sa pinakailalim ng part na it's either sa kuweba or they need to dig sa lupa. Kasi kung makita natin sa bundok, may mga machine silang ginagamit upang butasin or magdig ng malalim. Ganoon din bilang isang Kristiyano, dapat as we seek our spiritual treasure, we need to persistent to seek it even we're facing a lot of difficulties. Na makita natin yung challenges ng isang miner na kailangan niyang mag-dig deeper para mahanap yung gold niya. Ganoon din tayo mga Kristiyano. We need to seek persistently sa salita ng Panginoon for us to know kung ano yung kagustuhan niya. And even we're facing challenges ahead, pwede tayong makaramdam ng discouragement in the midst, pwede tayong magkaroon ng subukin, ng trials. Pero dapat hindi ito yung nagigihinder sa atin bilang isang mga Kristiyano. Hindi ito yung maging isang hindrance para tumigil sa pagsik sa kagustuhan ng Panginoon. Dapat ito yung magtulak sa atin na maghanap tayo ng kagustuhan lamang ng Panginoon, na we should do more para sa gawain niya. Masalo itong mag-push atin sa pagsamba sa ating buhay na Diyos. Kasi alam naman natin na these challenges ay we're always with God.
na kasama natin ng Panginoon, na nandyan siya for us to help us na kayanin tong mga bagay na ito. Kaya, even we're in the face of challenges, trials, alam naman natin ng bawat isa ay nakakaranas ng mga bagay na ito. Pero, sana ito yung masalong mag-push natin sa pagsamba sa ating buhay na Diyos. At ganun din, meron tayong 4 na pwede nating magamit or pa-apply sa panahon ngayon. Una, pray daily for wisdom. Sabi sa James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Yan, sabi ng James 1:5 na we need to pray daily to ask about wisdom. Ito rin po yung life application ko last time na nag-life application po ako. And sabi ko po doon, sa life application na yon, na ang Panginoon ang magdadirect sa ating buhay. Kaya we need to pray and to ask God wisdom to direct ang ating mga buhay. Especially sa ating mga decisions, actions, everything that we do, dapat we should always include God sa ating mga prayer. Kasi we should always include ang Panginoon sa ating prayer na we ask for guidance. Kasi importante po yon bilang sa mga Kristiyano. Kasi how will we know if ang buhay natin without a prayer, tapos sinasabi natin tayo ay isang Kristiyano, for sure, ang ating bawat decision sa buhay ay will always fail. That's why, for us Christians, prayer daily for wisdom ay ating kailangan. Ganun din, magkaroon ng personal Bible reading, and ganun din, kung sa ating family naman, ay family devotions. Since ang preaching po ay not enough sa makinig lang tayo ng salita ng Panginoon every Wednesdays and Sundays, ay hindi po yun sapat. Kasi we're living in a world full of sin. That's why sa ating mga personal na mga buhay, sa ating mga personal time, even though alam naman natin na noted po yun na busy ang bawat isa, and hindi lang po to reminder para sa bawat isa, ay reminder din po to para sa akin. Ako po nang pinapalala ng salita ng Panginoon. Kasi alam po natin na madalas makalimot, sakit bilang isang Kristiyano na makalimot sa salita ng Panginoon, lalong-lalo na kapag dumarating yung mga oras na sobrang busy. Pero hindi yon isang reason para kalimutan ang salita ng Panginoon. Dapat sa ating, lalong-lalo na sa bawat isa na lumalabas, nakakasalamuhan ng iba't ibang tao, we need wisdom on how to deal sa bawat taong makakasalubong natin, makakausap natin. Kasi kung hindi, for sure, sila yung mag-i-influence sa atin. Sila yung maglalayo sa atin na dapat ang gawin natin, yung kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung decision nila, dapat pares ang decision natin. Kaya we need to seek God's wisdom sa salita niya. At ganoon din, let's practice po na kung ano yung natutunan natin sa salita ng Panginoon through our personal devotions, through Sunday school, through preachings, ay practicein po natin na aralin, na practicein natin na while we're living in this world, ay ina-apply natin. Kasi when we say, especially pagdig
syempre mag-share tayo ng mga natutunan po natin after the preaching. And we're saying or sharing sa mga kasama natin about sa natutunan natin. We're even explaining our realizations pagdating sa dig sa natapos na preaching. And let's apply yung ating mga natutunan. Especially kung ano yung mga binibitawan nating salita na let our talk match with our talk or walk. Kasi bilang isang Kristiyano, it's essential na as we live and as we walk sa mundong ito, ay kaparehas kung ano yung sinasabi natin sa ibang tao, hindi lamang dito sa church, especially sa labas. Kasi we're saying na mga Kristiyano tayo, pero yung buhay natin, hindi naman makita ng ibang tao na Kristiyano tayo. And also, parang dinideceive na rin natin yung mga timang sarili. Like, we're living sa kasalanan or we're living sa kasinungalingan. And ganoon din po, lastly, na we need to measure our treasure by eternity. Kailangan po nating tignan yung mga bagay na ginagawa natin na mas lalo ba itong nagdodraw sa paglago natin o mas lalo lang itong nagdodraw sa mga temporal na bagay sa mundo o sa kamunduhang mga bagay or worldly gain. We should always check itong bagay na ito kasi if we're not asking sa wisdom ng Panginoon, gagawin natin kung ano yung tama sa paningin natin, kung ano yung trend sa mundo, kung ano yung mukhang tama sa kanila. That's why we need to check kung yung mga bagay ba na ginagawa natin is in line pa rin ba sa kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. And for the closing po ng ating preaching, ang salita ng Panginoon is not hidden for us para di natin ito aralin. God's wisdom isn't hidden to keep us from it. Pero, ang salita ng Panginoon ay kailangan nating aralin ng mas maigi. Hindi porket na sinabi na mahirap saliksikin ng salita ng Panginoon ay hindi na natin sasaliksikin, hindi na natin hahanapin, hindi na tayo mag-aaral. Pero kaya mahirap ang salita ng Panginoon, syempre, nandun yung pagtuturo ng Panginoon na magkaroon tayo ng patience sa pag-aaral niya. And as we study the Word of God, ay dapat nandun din yung pag-ask natin ng wisdom. Kasi alone na aralin natin ng sa atin lang without understanding it, ay para ka lang nagbasa ng libro na hindi mo naman iniintindi yung context ng libro. That's why, for us, Christians, we need to seek yung ng maigi, yung salita ng Panginoon. At ganun din, sa example kanina, ng buhay ng Kristiyano, na we are minors, na as a miner search for his gold, and once na nahanap niya yung gold niya, nandun yung pagre-rejoice niya. Kasi, nandun yung hinahanap niya, the gold. Ganon din tayo mga Kristiyano, na even na mahirap, mag-aral na yung salita ng Panginoon, but it is only by the grace of God, na naiintindihan natin to. And once na naiintindihan natin na pinag-alooban tayo, we should also rejoice. Kasi hindi lahat ng tao
nakaka-receive ng wisdom galing sa Panginoon. And for us Christians, we're blessed to have that wisdom na nanggagaling sa Diyos. Kasi not everyone ay kilala ang Panginoon. Hindi lahat ng tao naghanap sa Panginoon. And it's a privilege for us Christians na magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. And we should cherish it and also rejoice sa wisdom na pinag-aalab ng Panginoon, as this wisdom will help us to grow more. And ito yung patuloy na magiging guidance natin sa next step ng ating pamumuhay dito sa mundo. And as we end, sana po masalo nating saliksikin ng wisdom ng Panginoon. Masalo po nating tayong lumapit sa Panginoon and kanyang i-treasure po natin ang bagay na ito na isang mahalaga. When we say kasi hidden treasure, ibig sabihin hidden, tinatago mo kasi importante sa'yo. Pero sa atin, hidden siya and we cherish it, pero hindi lang siya basta itatago natin. Let's share din yung wisdom na natutunan natin sa salita ng Panginoon sa ibang tao. At ganun din, na as we receive this wisdom, ay patuloy po ang bawat isa na lumago tayo sa pananampalataya ng Panginoon at ipagpanalangin po natin ang bawat isa. Praise God po sa gabing ito, and yun po ang preaching for tonight.